Kumusta? Gano'ng kabuti? Masaya. So, ba't nagtatanong ka na naman? Ba't masama ba? Kasi gusto ko makita yung response niya eh. Hindi lang malaman kung ano yung response. Mas particular ako, how you responded. How? Kasi kadalasan, nasa pagsagot yung kalagayan ng tao. Pag kinumusta mo, kumusta ka na? Hindi sumasagot. Ano ang nasa isip mo? Hindi, bukod doon sa bingis siya, hindi niya. Di ba? Minsan, hindi ka lang narinig eh, kaya kailangan mo ulitin. Pero yung paulit-ulit ka na, hindi ka sinasagot, something is wrong. Hello? Makaka-relate kayo pag nag-text ka, walang sagot. Tama? Kaya ako, I intentionally begin my talk with a simple question. Kasi my first intention is to get their attention. Kasi pag sumagot na, ayun, engaged na. Ikalawang dahilan ko, kasi gusto ko malaman kung ano yung kalagayan niya. Kasi pwedeng nandiyan ka, pero wala ka dyan. Tama? Kaya hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Kasi pwedeng nandiyan ka lang, pero wala ka dyan. Third reason is for me to be able to guide you na kung may pinagdadaanan ka man, o may nangyayari man, o meron kang dinadala, lalo kung nandito ka para sumamba, hindi mo kailangan dalhin yan. Kasi magigisagabal yan eh. In fact, bigat yan na kailangan mong bitawan muna. Kaya merong verse na, casting all your care. May ganun. Kasi ba't mo bibit-bitin kung pwede namang hindi? Tama. Kaya kung sasamba ka na rin lang, ano man yung nagpapabigat sa'yo, tanggalin mo muna. Bakit? Kasi libre yung kamay mo, ano man ang gusto mong gawin sa Panginoon, magagawa mo. Kasi sa pananambahan, hindi mo lang kasama ang Panginoon. Katabi mo ang Panginoon. Nasa harap mo ang Panginoon. Kung ano yung gusto mong gawin, pwede mong gawin. Tama. Kaya may mga gesture minsan sa pananambahan na hindi natin idinidikta. Na itaas niyo ang kamay niyo. Kung ayaw niya, wag mong pilitin. Pero kung gusto niya, wag mong pigilan. Hello? Hindi yun yung preaching ko. Yun yung introduction sa introduction. Bakit nagbabago style mo, Pastor? Ano na eh. Generation Z na eh. Alam mo, isa ito sa realization ko habang tumatanda ako. Hindi pare-pareho audience ko. Nung nagsimula ako magpastor, iba yung style ko kasi iba yung audience ko. At aminin nyo, iba kayo. Ang lakas umamin, ano? Relate na relate eh. Ayoko magsimula na hindi pa tayo engaged. Ibig sabihin, kumbaga sa radyo, dapat pareho tayo ng frequency.
Kumbaga sa counseling, level-minded tayo. Na kung ano yung sinasabi nyo, nagigets ko. At para naman kung ano yung sinasabi ko, nagigets nyo. Kasi anong saysay ng pag-uusap kung di nagkakaintindihan? Tama? Ganon din sa preaching. Daldal ako ng daldal. Ikaw, inaantok ka, pipikit-pikit ka na. May engagement ba doon? Wala. Disengage ang tawag doon. Pero pag may konti akong sabihin, medyo yung ngiti mo palihim. Kitang-kita ko yun, kaya nakasalabihin pa ako. Hindi niya napansin. Pag tinanggal ko na yan, magsisimula na ako sa outline ko. I don't care kung nakikinig ka o hindi. Kasi I made sure sa introduction ko na engaged na kita. Ngayon, kung mananatili ka at magiging constant ka sa pakikinig, hindi ko na responsibilidad yun. Tama? Kasi in-engage na kita bumitaw ka pa nasa sayo na yun. Di ba? Sayang naman, dito ka na rin lang. Makinig ka na. Tama? May nagsabi sa akin, Pastor, ang ganda na may video kayo. Kasi kung merong hindi naka-attend, pwedeng kahit hindi siya sabay, pwedeng balikan. Which I'm doing. Every time mag-preach ako, makakaasa ka, within the week, papakinggan ko yung last preaching ko. Why? Para ma-prepare ko yung susunod na preaching ko. Kahit tapos na yung outline ko, I need to do that. Kasi kailangan kong balikan. Saan ako natapos? Ano yung mga na-discuss ko? At makakaasa ka, may mga dapat akong diniscuss na hindi ko na-discuss, na i-discuss ko sa susunod. And that's the reason kung bakit may review ako, which I will be doing this morning. At doon sa review, mapapansin nyo na may dinigdag si Pastor, wala yun yung last time. Congratulations. Ibig sabihin, you're taking note. May silbi yung previous sa future. Kasi yung learning natin is hindi lang constant, it is continuous. Nagpapatuloy. At may pupuntahan. Kung saan siya makakarating, only God knows. Pero ang mahalaga, may direksyon yung ating pinag-uusapan. Katulad niyan, yung ating text. Yan pa rin yung title natin, Among Whom You Shine as Lights. Ang mundo ay punong-puno ng kadiliman, which we have learned in our previous study, na namubuhay tayo sa mundong punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng kasamaan. Actually, yung preaching ko kahapon sa title, dinugtong ko doon Doon ako nagsimula Pasama ng pasama ang mundo. Hindi lang ang panahon ng masama, yung kalikasan talaga nagpapakita ng kanyang bagsik. Grabe. Sumasabay pa sa uso yung kasamaan ng tao. Nakasukdulan na. Ang term na ginagamit ngayon sa gobyerno, garapal. Never in the history of mankind na ganyang kasakim ang mga tao. Hindi nagkasa sa pagnanakaw ng milyon-milyon. Ngayon, bilyon-bilyon na umaabot ng trilyon. Hindi pa sila masaya, bitin pa sila nun. Tama? Kasi humihirit pa Hindi pa nga natatapos yung deliberasyon, yung investigasyon at kung ano-ano pa yung mga pinagagawa na laglagan dito, laglagan doon. Ito na naman, ang dami na naman insertion. Hindi insertion niya, amendment yan. Anong pagkakaiba? Doon nagsimula yun. Na pwede pala. At dahil napakawalan, napaligtas,
Napalusot nung una, nagtuloy-tuloy. O problema ngayon, ayaw matapos. Ang pobreng Pilipino, naghihirap. Kaya pati si Trump nagsasabi, kawawa naman kayo mga Pilipino. Among whom you shine as lights. Nandun tayo sa gitna ng kadiliman na walang puknat na kasamaan. Kumusta naman ang mga Kristiyano? Yan, ang gandang tanong. Tayo ba'y nagliliwanag sa dilim? Tayo ba ay sulo na may ilaw, nagbibigay liwanag sa lugar ng kadiliman? Kasi kung saan may ilaw, hindi pwedeng maitago eh. Lilitaw at lilitaw eh. Kaya kung Kristiyano ka, ilaw ka ng Panginoon, makasama ka sa isang grupo na puro kalokohan, magliliwanag ka eh. Hindi maiiwasan. At hindi mo kailangan ikahiya na, sandali, tatakpan ko yung ilaw ko. Walang ganun. Kasi yung pagiging ilaw, ikaw yun. Hello? Pastor, ba't ang tagal mo ipaliwanag yung ilaw? Kasi baka hindi nyo naiintindihan eh. Yung ilaw na nagliliwanag, may dahilan kung bakit tayo ilaw. Tama? Kaya siguro magandang tanong, obvious ba? Anong obvious ba, Pastor? Obvious ba yung pagiging ilaw mo? Paano malalaman? Ba't nagkaka-music yung aking sound? May nag-uusap. Baka merong gusto makipag-communicate sa atin. Sabi mo, Bamiana, may busy pa ka mo yung command center. Meron, no? Saan? Sa kids. Wala sila rito, hindi dyan sila eh. Di ba, huwag niyo nang pansinin kung ano man. Huwag niyo nang pansinin kung may sinasabi, ha? Kasi sa akin kayo makinig. Among whom you shine as lights. Last Sunday, pinag-usapan natin, paano tayo nagliliwanag? Yung ating pagliliwanag is a reflection. Hindi tayo yung ilaw mismo. Kasi John chapter 8 verse 12, si Kristo yung ilaw. Na sino man ang sumasampalataya sa Kanya, mapapasa Kanya ang ilaw ng buhay. Ang ganda nun. Yung buhay natin ng ilaw. At hindi tayo yung ilaw, kundi pinagkalooban ng ilaw, kasi tayo ay sumampalataya dun sa ilaw. Kung kaya nga yung buhay natin is a reflection ng Kanyang ilaw. At pinaliwanag ko na ano ibig sabihin ng reflection. Tama? Reflection. Gamitin natin in practical term. Pag humarap ka sa salamin, what do you see? Sarili. Pero doon sa salamin, ikaw ba yon? Hindi. Kasi pag tumingin ka sa salamin, tinuro mo, kinalabit mo yung pisngi. Kinalabit mo ba yung sarili mo? Hindi. Ano yung sinalat mo? Yung reflection mo. Kuha? Makaka-relate ba kayo? Hindi ikaw yun nando dun. Pero nireflect mo yung ikaw na tunay. Tama? Ganon din sa Panginoon. Hindi ikaw yung ilaw, ang nire-reflect mo yung ilaw niya. Kung kaya nga, bilang anak ng Diyos, ipinapakita natin sa ating buhay, every time na tayo ay
nagiging aware sa ating buhay Kristiyano, we reflect His glory. Naalala niyo na? We reflect His grace. Ano yung ikatlo? We reflect His goodness. So yung kabutihan na nakikita sa atin is not our own goodness. Instead, it is the goodness of God na naranasan natin by His grace. And as we live forth our Christian life, we give God the glory. We glorify God through the good works that is seen in us. So yun, kaya we should make a difference. We should be different. Kahapon, pagkatapos ko ng preaching, nag-lunch kami. While having lunch, actually iniiwasan kong pag-usapan ng politika eh. Ano ko doon, very conscious ako doon na ni comment, ayoko mag-comment tungkol sa politics. Pero, siguro napansin ni Brother Jerry, hindi maiwasan na papasok kami. Bakit? Kasi yung mismong kausap ko, taga DPWH. Sabi ko nga sa kanya, salamat sa Panginoon. Every time nag-uusap tayo, Brad Ritz, kako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na wala ka na dyan. Ay, totoo yan, Pastor, sabi ng asawa, Sister Luz. Totoo yan. Kasi alam nyo, yung mga kasamahan niya na naiwan doon, ngayon, sangkot. Kahit walang ginagawa. Among whom you shine as lights. Kaya ngayon, napunta yung pag-uusap namin kasi nag-share na siya. Yung mga ganito, yung mga ganyan, totoo yun. O, hindi naman pwedeng hindi mo paniwalaan. Hindi mo pagdududahan kung alam niya o hindi. Hindi pwede. Alam niya. Tapos mga terminology na ginagamit, wala naman dati yun eh. Pinalulusot lang yun eh. Dati yung pag pinag-usapan yung for the boys, talagang para sa mga manggagawa yun eh. Kaya inaalaw yung 1%, 2% na for the boys. Kasi para yung pangmerienda man lang ng mga tao. Kasi wala kang kukunan nun. Kung ikaw yung in charge, mamamulubi ka pag palaging ikaw ang taya. Kaya meron kaming for the boys. Eh ngayon yung for the boys, hindi na for the boys. For the own pocket yun. Hindi na napunta sa for the boys. At ang masama, nauso yung kultura ng kanya-kanyang gawa. Kaya lumaki. Yun napunta sa project, kaya ang daming substandard. Ayun na. Ba't tayo napasok doon? Hanggang sa pag-uwi namin, iniisip ko, ba't kami? Ayoko pag-usapan yun eh. Pero alam mo, hindi talaga maiwasan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nandun na tayo sa panahon na yun. Eh ano naman sa atin ngayon yun? Kumusta buhay mo? Hindi pwedeng hindi mo tanungin eh. Kumusta na ako ngayon? Anong pinagkakaabalahan ko ngayon? Iba ba ako sa kanila na walang ibang gustong gawin kundi magkamal ng pera? Kasi in the latter days, perilous time shall come. Men shall be lovers of their own selves. Number 2, covetous. May pagkakaiba ba? Hello? Am I making sense? Tama lang ba tanungin ko to? O malisyoso ko para tanungin to? You tell me.
May malisyoso ba sa sinasabi ko? Kasi kung Kristiyano ka at hindi mo pinag-iisipan yun, walang sa-isa ito. Among whom you shine as lights in the world. As children of God. Kaya yung Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. That's a command. That's a command to be obeyed. That is a command to be followed. And unless we be conscious and serious about this, questionable yung ating Christianity. Kasi puno-puno na nakadiliman ng mundo eh. Pero may mga mangilan-gilang nagliliwanag. At hindi nakapagtataka na yung liwanag pinag-iwahiwalay ng Lord para kahit papano, yung liwanag natin may silbi. Hindi tayo pinadala sa isang central area na doon lang tayo magsiksik. Hindi. Kinalat tayo. Kaya pagkatapos natin magsamba ng sama-sama, uuwi tayo sa kanya-kanyang bahay natin. Kalat tayo. At kung saan ka nakatira, naiilawan mo yung nakapaligid sa'yo. Kapag tinanggal ang mga Kristiyano, ano matitira sa mundo? Kadiliman. At nandoon na tayo sa panahon na malapit na tayong kunin. Ano mangyayari sa mundo? Naisip niyo ba yun? Among whom you shine as lights. Kaya let your light so shine. Whosoever believeth in me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng light of life? Ikaw ang ilaw sa buhay na ito. Ikaw yung ilaw habang nabubuhay dito. Habang nabubuhay. Kaya ngayong umaga, tanungin natin sarili natin, nagliliwanag ba ako? Kasi posible, ang Kristiyano ka, ay niya, tinatakpa mo yung ilaw mo. Ayaw mo ipahalata. Ayaw mong ipakita. Ang tanong, bakit? Hello? Philippians chapter 2. Ulitin ko yung Matthew 5:16, it speaks about good works. Good works being our light. Yung good works na nakikita sa atin, yun yung liwanag na binibigay sa atin ng Diyos. Kasi yung good works na meron tayo, it is the reflection of God's goodness in us. Alala nyo? Kaya mahalaga yung tatlong G. Glory, grace, and goodness. Ang equivalent ng goodness, yung God's goodness in our life, it will result to good works. Kaya tayo nakikitaan ng kaibahan. Hello? Kaya tayo napapansin. Kaya tayo nag-glow. Naalala nyo, that's the idea ng glow in the dark. Kasi yung material na yon, mag-glow lang yon pag madilim. Pag may ilaw, hindi siya halata. Pero pag nawala na ng ilaw, mag-glow siya. Kaya glow in the dark, ikaw yun.
Kahit gano'n ka pa ka-negro. Kung Kristiyano ka, you will grow. Hello? Kaya dinidikit ko yung good works dun sa goodness. Paano mo malalaman napakabait ng Lord? Nararanasan ko, pastor eh. Good, di ba? Pine-bless ka ng Lord. Gina-guide ka ng Lord. Nag-grow ka sa Lord. Kaya hindi pa uli yan lahat eh. Yung kung sakali nagkulang ka sa Lord. Itong mensaheng ito ay precisely paalala na kung Kristiyano ka, magiging iba ka. Kung Kristiyano ka, magliliwanag ka. Kung Kristiyano ka, magbabago ka. Hindi ka pwedeng manatili sa dati mong buhay. Kasi kung ang tagal mo ng Kristiyano, ganun ka pa rin, something is terribly wrong. Matthew 5:16 is the verse. Let your light so shine. Magliliwanag ka. How do you know that? Yung nga. God's glory, God's grace, God's goodness. And yung goodness na yon will be manifested through our good works. Saan makikita yun? John 14. John 14, verse 12. John 14, verse 12. Akala ko nagkamali ako eh. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me. So, he's referring to the believers. The Christians. Sons of God. The sheep. They are referring to people who know God. Period. Tayo ba yun? Kasi kung tayo yun, pansinin nyo, merong katangian ang mga anak ng Diyos na dapat obvious. Ano yun? He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Hello? Speaking of reflection. Yung gawa na ginagawa ko ay gagawin din niya. Sino man sumasampalataya sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Ito yung maganda. And greater works than this shall he do. Because I go to the Father. Sa akin, medyo inunawa ko yan ng konti kasi ano ibig sabihin nun? Madadaig pa natin ang Panginoon sa ginawa niya? Posible ba yun? Hindi naman. Hindi natin siya madadaig in terms dun sa kakayahan. Pero madadaig natin siya in terms dun sa kapanahunan. Kasi ano yung reason niya? Sabi niya, greater works shall he do because I go unto my Father. Kasi malapit na mag-expire yung pwede niyang gawin kasi pabalik na siya sa Ama. Pero tayo, magpapatuloy pa. Kuha! Mas marami pa siyang gagawin. Hindi siya greater in the sense ng quality, or ng quantity. It is greater because of the continuity. Kuha! So, anong pinag-uusapan dyan? Works.
Hello, kumusta naman tayo? Hindi natin pinag-uusapan dito yung trabaho, yung occupation mo. Hindi, ang pinag-uusapan natin dito, buhay.